Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagkalahatang serbisyong publiko ng ating bansa. Mga layuning pampagkatuto, na pahahalagahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan, na iisa-isa ang mga kagawaran ng pamahalaan na may kaugnayan sa programang serbisyo publiko at nakakalikha ng estruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagguhit at presentasyon. Serbisyong pampubliko, ito ay mga gawain ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbibigay ng programa ukol sa paiskal, internasyonal, elektoral, at kaligtasan. Mga kagawaran na may kaugnayan sa pangkalahatang serbisyo. Kagawaran ng Pananalapi o Department of Finance o DOF, ang tagapamahala ng maayos na patakaran sa pananalapi ng pamahalaan. Ito ang bumubuo ng mga patakaran sa kita na magtatamasa ng pondo para sa mahahalagang programa ng pamahalaan na nagtataguyod ng kagalingan ng ating mga mamamayan at nagpapabilis ng pag-unlad at kasiglaan ng ekonomiya. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas o Department of Foreign Affairs o DFA, nagbibigay payo at tulong sa Pangulo sa pagpaplano, pag-organisa, pagtutok, pag-ugnay, pagsamahin, at pagsuri ng kabuuang pambansang pagsisikap sa larangan ng ugnayang panlabas alinsunod sa kanyang konstitusyonal na mandato. Komisyon sa Pilihan ng Pilipinas o Commission on Elections o COMELEC, ang pangunahing tagapangalaga ng balota. Ang pangunahing papel nito ay ang ipatupad at pangasiwaan ang lahat ng batas at regulasyon na may kinalaman sa pagsasagawa ng mga halalan, plebisito, mga inisyatiba, referendum, at recalls. Bilang tagapagtanggol ng karapatan ng sambayanan sa pagboto, ginagampanan ng COMELEC ang kanyang konstitusyonal na responsibilidad na tiyakin ang kabanalan ng mga halalan. Komisyon sa Audit o Commission on Audit o COA, ang may kapangyarihan, awtoridad, at tungkulin na suriin, i-audit, at ayusin ang lahat ng mga accounts na may kinalaman sa kita at resibo, gayon din ang mga gastusin o paggamit ng pondo at ari-arian, na pagmamay-ari o hawak sa pangangalaga, o may kinalaman sa pamahalaan, o alinmang sangay nito, ahensya, o instrumento, kasama na ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan na may orihinal na mga patakaran. Komisyon ng Serbisyong Sibil o Commission on Civil Service o CSC, ang nagtataguyod ng kasiyahan, kahusayan, integridad, responsibilidad, progresibo, at kagalang-galang na asal sa serbisyong sibil. Ito ay nagsasagawa ng mga hakbang upang palakasin ang sistema ng pagkilala at gantimpala, isinasama ang lahat ng programa para sa pag-unlad ng mga tauhan sa lahat ng antas at ranggo, at itinatag ang isang klima ng pamamahala na maayos para sa pampublikong pananagutan. Kagawaran sa kaayusang publiko at kaligtasan. Mga tungkulin ng Department of the Interior and Local Government o Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal o DILG. Una, tumulong sa Pangulo sa pagsasagawa ng pangkalahatang pagmamatsyag sa mga lokal na pamahalaan. Pangalawa, magbigay payo sa Pangulo sa pagpapalabas ng mga patakaran, mga alituntunin, regulasyon, at iba pang utos hinggil sa pangkalahatang pagmamatsyag sa mga lokal na pamahalaan at sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Pangatlo, itatag at itakda ang mga patakaran, regulasyon, at iba pang utos na nagpapatupad ng mga batas hinggil sa kaayusan at kaligtasan ng publiko, pangkalahatang pagmamatsyag sa mga lokal na pamahalaan, at pagsusulin ng lokal na otonomiya at kapangyarihan ng komunidad, at bantayan ang pagsunod dito.
Pang-apat, magbigay tulong para sa pagbuo ng batas hinggil sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement, at kaligtasan ng publiko. Pang-lima, itatag at itakda ang mga plano, patakaran, programa, at proyektong naglalayong itaguyod ang kapayapaan at kaayusan, tiyakin ang kaligtasan ng publiko, at palakasin pa ang administratibong, teknikal, at pinansyal na kakayahan ng mga tanggapan at tauhan ng lokal na pamahalaan. Pang-anim, magbuo ng mga plano, patakaran, at programa na makakatugon sa lokal na mga krisis dulot ng likas at gawang tao na kalamidad. Pampito, itatag ang isang sistema ng koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng mamamayan, lokal na mga opisyal, at ng kagawaran, upang tiyakin ang epektibo at mabilis na paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko. At panghuli, itatag, turuan, at bigyan ng kagamitan, lalo na para sa pagganap ng tungkulin ng pulisya, ang isang pambansang puwersang sibilyan. Mga unit ng pamahalaang lokal. Ang mga unit ng pamahalaang lokal ay namumuno sa pamahalaang lokal sa 81 lalawigan, 144 na lungsod, 1,470 bayan, at 42,028 barangay sa buong bansa. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay may responsibilidad na magbigay ng direkta at pangunahing mga serbisyong pangmasa sa mamamayan at tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng mga komunidad. Philippine National Police o PNP, nagpapatupad ng lahat ng batas at ordinansa kaugnay ng pangangalaga sa buhay at ari-arian. Ito ay nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at gumagawa ng lahat ng kinakailangang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko, iniimbestigahan at pinipigilan ang krimen, inaaresto ang mga kriminal, nagdadala sa hustisya ng mga nagkasala, at tumutulong sa kanilang pagsasampa ng kaso. Ang PNP ay may pangkalahatang kapangyarihan na mag-aresto, magpatupad alinsunod sa saligang batas at mga naangkop na batas, at magbilanggo ng isang narestong tao nang hindi lumalagpas sa itinakdang panahon ng batas. Nagtataguyod din ito ng iba't ibang responsibilidad tulad ng pag-iisyo ng lisensya para sa pagmamay-ari ng baril at pampasabog pati na rin ang lisensya para sa operasyon ng mga ahensyang pangseguridad. Bureau of Jail Management and Penology o kawani ng pamahalaan para sa pamamahala ng bilangguan at penolohiya o BJMP, ay may mandato na patnubayan, bantayan, at kontrolin ang administrasyon at operasyon ng lahat ng distrito, lungsod, at munisipal na bilangguan sa buong bansa na may pangunahing mga tungkuling pangangalaga at pag-unlad ng mga persons deprived of liberty. Ang Bureau of Fire Protection o kawani ng pagtatanggol sa sunog, BFP, ay responsable sa pag-iwas at pagsupil ng lahat ng mapaminsalang sunog sa mga gusali, bahay, at iba pang etraktura, kagubatan, sasakyan, at kagamitan sa lupa, barko o sasakyang pandagat na nakadaong sa mga daungan o naangkle sa mga pangunahing pantalan, mga pasilidad ng industriya ng petrolyo, mga aksidente ng eroplano, at iba pang katulad na pangyayari. Ang BFP ay nagpapatupad ng fire code at iba pang kaugnay na batas at iniimbestigahan ang lahat ng sanhi ng sunog.
Unang gawain. Ikalawang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.